Meron. Ito na yon yung sinasabi ko na maliban sa insecticide, para ma-control nyo yung trips, ma-wipe out nyo talaga trips at saka white flies, or kasali na rin pati yung mites. Maliban sa insecticide na ginagamit natin, ito yung ginagawa natin, binabasa natin yung tanim. Yun na nga, umaatake kasi yun sila pag mainit ang panahon, pag walang ulan, dahil yan yung season kung kailan sila mabilis mag-ovulate. Ovulation time nila yung ganon. Kaya ang ano naman, ang kalaban naman noon is yung tubig, yung basa. Kaya tag-ulan wala sila, so hindi sila makakapag papisa ng maraming islog kung basa yung tag-ulan. Kaya ito nga pala, yung last natin na spray ng trip shield nito, trip shield kasali na rin yung gold yung nakaraang linggo. Anong araw ba yun, nakalimutan ko, nandyan lang din yun sa upload natin, yung tungkol sa ginagamit natin na insecticide. Siguraduhin nyo lang mga kaparmer na yung sinasabi ko sa inyo na bago nyo ito gagawin, dapat at least 2 days bago kayo magsagawa ng ganito na binabasa yung tanim, nakapag-spray kayo ng systemic na fungicide. At saka ang purpose kasi nun mga ka-farmer, para maiwasan yung blight, huwag na huwag yung contact mga ka-farmer na fungicide, kundi yung systemic talaga. Isalin nyo na rin sa pag-spray para isang trabaho lang, yung pang trips or either pang white flies. Tapos pwede rin naman mag-spray kayo ngayon, kasi yung trips kasi mas maganda mag-spray mainit ang panahon. Halimbawa ngayon mag-spray kayo mainit yung panahon, umaga, tanghali or hapon, kinabukasan pwede nyo na rin ganitohin, babasain. At least kasi systemic yung systemic yung pangalan nito, yung trip shield, systemic kasi yun. Sigurado na kapasok na yun sa system ng tanim ang chemical or ang insecticide natin na trip shield. Tapos ang yung fungicide, pero lang kung ganyan gagawin nyo, hindi nyo may sabay sa fungicide, ang fungicide at saka yung foliar pa. Para mas maganda kasi yung foliar at saka fungicide na systemic magkasabay, para yung pagka systemic ng fungicide at saka yung foliar at ma-maximize yun ng photosynthesis, sabay na talaga yun sila. At mga ka-farmer, tungkol naman sa tubig na gagamitin, dapat siguraduhin nyo na malinis, hindi siya malabo, hindi yung galing sa baha. Maganda kung may direct o rekta na spring kayo, doon kukuha, kagaya nitong ginagamit natin mga ka-farmer. Pag lumabas ito sa spring, dinadaan lang ng reservoir, diretso na dito sa dumaan sa tubo, diretso na dito sa natin, taniman. Siguraduhin yung basang-basa talaga sa mga ka-farmer, para kung may drips man dyan or may white flies, mababasa talaga sila. At gagawin nyo ito sa gabi, hindi ko nire-recommend sa umaga dahil hindi magtagal, tuyo na. Tapos
din sa tanghali or sa hapon na kaka ano pa lang yung nandiyan pa yung araw or kakaalis pa lang ng araw, dahil kahit nag systemic fungicide kayo, may chances talaga na magkaka-blight. So, may mga bunga na mga ka-farmer, pabalik na naman sa pagbulusok itong talong natin mga ka-farmer. Bubulusok na naman to agad. Ano pa lang, dalawang harvest pa lang na kumukunti, pero babalik na naman to agad. Dadami na naman kasi yun, dami niyang mga nakasunod na yan. Kaya nga umpisa na tayong nagtatali, pang third layer natin na pagtatali, dahil sigurado pag ma-delay tayo nito, wag yung maunahan tayo sa pagbagsak. Babagsak yung mga sanga mga ka-farmer dahil sa bunga, unahan na natin. Okay, yun na muna mga ka-farmer. Pagpapatuloy ko na lang muna yung pagbabasa nito, at saka nagdilig na rin tayo sa lupa. Okay.